in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. So good afternoon. I am Shane Menagdalon, your host for this meet and greet. We are happy and privileged to have special guests in our province joining our Governor Henry S. Waminal, Vice Governor Rowena Gutierrez, First District Representative Jason P. Almonte, Mayor Indy Waminal, and Arqueta City Mayor Lemuel Acosta. Let me introduce our special guests, and of course, you are all familiar with them. They are not only public servants, but women who hold high elected positions in government. So we can full say that women power is in the room right now. Without further ado, help me welcome Presidential Sister Senator Amy Marcos and Deputy Speaker Camille Villar. First, let us hear Senator Amy Marcos for her opening statement. Ma'am? Maayong hapon sa tanan, ang mga wari-waray, maupay nga kulo pa inyo nga tanan, nalipay yun ako, kay balik-balik ako dinhi sa Misok. 4 times na yata, pero ngayon, sa wakas ang akong classmate, SK, adinahi Governor Henry Waminal. Uban-uban ko gihapon, ining bagets nga mag-senadora Camille Villar. Thank you. At tanan nga aton tulong nga city mayors dinhi Miss Ok. Thank you very much. Then of course, we would like to hear from the Deputy Speaker, Congresswoman Camille Villar. Yes, maayong adlaw sa atong tanan. Nalipay ako, nakaani ako dili karon. It's always so good to come back here dahil syempre mahal ng buong pamilya namin ang lalawigan ng Misamis Occidental. Si Governor Henry Waminal, naging kasama ko po in the 18th Congress and has been very good friend of my family from former Senate President Manny Villar, Senadora Cynthia Villar, hanggang kay Senator Mark Villar, and of course, si Kong Jason Almonte and si Kong Ando Waminal ay kasama ko rin po sa Kongreso ngayon. At patuloy po ang pagtulong natin dito sa Misamis Occidental. Nakikiisa po ang aming pamilya sa mga proyekto natin para lalong gumanda at umunlad ang buong lalawigan ng Misamis Occidental. In fact, I have been here many times, but not necessarily as Deputy Speaker, but rather to start the Camellia Homes and to open the coffee project here sa Osamis. So talagang whether it is in public service or in the private sector, talagang napaka-close sa puso namin ang Misamis Occidental at talagang naniniwala kami na lalong aasenso dito, lalong gaganda dito. Siyempre, under the leadership of Governor Henry Waminal and our whole local government here. And of course, syempre, pagpatuloy natin ang suporta sa mga proyekto na mas lalong magpapaganda ng inyong lalawigan. In fact, one of the things that my brother, Senator Mark Villar, is most proud of in his career is that they started the Pangil Bay Bridge. When he was the Secretary of Public Works, he began this project. I believe it's the longest sea crossing project bridge in Mindanao. It's about 3 kilometers, and every time I tell him na pupunta siya sa Misamis Occidental, ay talagang napakasaya niya kasi naniwala siya na it's one of the projects that he is most proud of. He knows that it helps both provinces and the whole of Mindanao.
From 2.5 hours, nagiging 7 minutes na lang yung biyahe. So yung mga goods natin, yung commerce natin, talagang mas mapapabuti. And he's so very proud. And so talagang mahal na mahal niya po ang mga taga-Miss Off. At talagang para sa amin, pamilya na po kayo lahat. So yun lang. So this time, let us give the floor to the media for their questions. Let us start first with Sir Cyril Cabrera from Malindan Newsline. Sir? Yes, Senator Amy, magandang hapon po. Senator Amy, magandang hapon po. Nung kayo po, yes, nung kayo po ang nakaupo bilang gobernador ng Ilocos Norte, isa sa mga napaunlad mo ay ang pagpapalakas po ng turismo ng inyong lalawigan. Ano naman po ang may papayo mo sa Misamis Occidental upang mapalakas din ang turismo dito sa amin? Yes, unang-una, talaga naman kinahanglan ay balik na rin natin itong reputasyon pag sinami o sa Amis Miss Off. Ang nababalitaan sa Manila, gulo, drop, sindikato, murder. Huwag naman ganoon, tapos na yon. Now, Miss Off is open for business. Tigilan na ang masasamang balita. I think we need a very active promotions and marketing campaign in order to sell our province. Napakaganda ng Miss Off. Kaya lang, ang tanging balita sa Maynila, puro kaguluhan. Kung sa bagay, hindi lang naman dito sa Osamis Orqueta, pati kahit Tanggo, ganyan din naman yata sa Davao. Sa Manila, akala nila yung Mindanao magulo. Hindi nila alam, mas maraming kawatan, hold-upper, akyat bahay sa Manila. Sa totoo lang. So next question coming from, will come from Ma'am Dazen. Yes, Dazzle Salvasan sa Ozamis News Channel. This is for Deputy Speaker Camille. When asked during your filing of candidacy why you are running, you answer that you just want to share the blessings. So, can you please enlighten us on what you mean with the statement now? I think that was part of my answer. Grabe naman. But actually, I felt that public service naman is something my parents always taught me. It's something that you have to work hard for. Sipag at syaga, ikahan. Something you have to be ready for. So I felt na after a decade of working in the private sector, katulad niya, nagbubukas kami ng Camellia Homes and coffee projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. And also, after my second term in Congress, ay naniniwala naman ako that I had learned enough to expand the help that we were giving. And I wanted to be a part of helping make our country grow. I saw the many projects of my brother, si Senator Mark Villar, kasama na nga po dito yung Bangil Bay Bridge, and how it helps improve the economy, improve the lives of Filipinos. So I wanted to take it a step further. Sabi nga ng papa ko, parang kasi ang papa ko, si former Senate President Fanny Bear, nanggaling siya sa hirap. With sipag at syaga, na-form niya yung Camellia Homes, at doon nakapagpangarap siya, tapos nag-iahon niya yung pamilya niya sa kahirapan at umasenso sila. So, palagi niyang tinuturo sa amin yung nagsabi niya, dapat tumulong tayo para mas maraming Pilipino ang maka-experience na. So, that's what we should do. Share the blessings. Thank you. We are from Ozamis, so we receive our share of the blessings. Thank you. Next question will come from Sir Manny Ruquillo from DXTD. Okay, thank you po. To Senator Amy Marcos, noong nakaraang buwan, dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na insurgency free ang Misamis Occidental. And to Senator, okay, ano po yung asahan ng Misamis Occidental mula po sa inyo na makakatulong din sa pag-unlad ng buhay ng mga Misamis? Yes po. Yes po, sa iyo po. Idineklara ni President Bongbong insurgency free na ang Misamis. Talaga naman, palakpakan natin ang Go, Vice Go, tanang ng mga opisyales, ang atong mga congressman, at talaga naman kung sinasabi, open for business, open for visitors na. Ang Miss O, talaga naman importante yan.
And eto nga yung infrastructure kinahanglan na i-beef up. Pero ang problema, ang tinuod, talaga naman daghanan atong promise sa atin mga insurgent groups na nag-surrender, nagbalik loob sa gobyerno. Pero hindi pa natin na isa sa tupad, 2 times, 3 times na, todo pangako tayo, laging napapako. Ang NTF Cup, ang dami-dami na natin promise, bitin naman ang ating bigay sa kanila. So, kinahanglan, once and for all, itupad naman natin ang promesa natin, mga farm-to-market road, daily farm-to-pocket road, nasabot na kamuniton. And of course, ang access to education, to health, to employment opportunities. Kasi masyado naman sila talagang pobrehon, talagang may dahilan naman sila na umakyat ng bundok. So ngayon, huwag natin bibigyan sila ng pagkakataon at kupkupin natin, bigyan natin ng trabaho, ng magandang empleo, ng kabuhayan at ng edukasyon. Okay, last question from Sir Johnny from 1TV. Okay, may hapon sa tanan. Hapon gayap. Para kang Representative Camille Villar, kung papalarin po sa halalan, ano ang pangunahing mga programa na nais mong pamunuan? Kung pangunahan, ma'am. Ako po, well, marami pong iba't iba tayong issues ngayon na napapanahon na dapat pagtugunan ng consent. So, syempre, yung mga bago nating issues ngayon ay yung mga dating hindi naman binabaha na ngayon because of climate change. Mental health is something that's a growing concern, not just in the cities, but even in the regions. And then, also we have cell phone scams, and we have all types of new issues. But some of the older issues are also very prevalent. And naniniwala ako na isa sa pinakamaganda talaga at pinakakailangan ng ating mga kababayan ay magandang negosyo, hanap buhay o trabaho. So, yung mga batas po at programa na isusulong talaga natin sa pag tayo pinagpala or kahit saan man, whether in Congress or kahit saan man, ay talagang makakatulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng magandang hanap buhay. Whether it is the farmers to improve their ability to farm their lands, or pagkahanap buhay yung mga kababaihan natin at yung mga kabataan para magkaroon sila ng magandang edukasyon, para pag nag-graduate sila, magkaroon sila ng magandang trabaho. Basta ang pinaka-importante is magkaroon ng magandang hanap buhay ang ating mga kababayan para maiangat nila ang antas ng buhay ng kanilang mga pamilya. And from there, a lot of progress will happen even in our communities. Sir, one last question again, Ma'am Edith Kaduay from Punya na ito ba? Kung paano ba natin pagpagkitan dito para masulit ang Pilipinas sa sinasabi ni former President ng Pakistan. Kailangan pagkitan natin yung bunga na Isa, syempre, no, ang ato na IPs, ano, ang ating na subanon. Kaya sinusuot natin ang damit, pinapakita yung sayaw, pinapakita yung pinakita at yung pinakita. Sa Ilocos Norte, malaking bagay po yun. Sa 23 municipalities, 10 yung aking IP, ang mga urig na mga Pilipino. Parati ko sinasabi na urig na Pilipino yan kasi ganyan ang ugali natin noon. Bago lumating yung mga dayuhan, ito yung mga IP. Huwag natin na hayaan na mawala na lang at tignan natin kung paano ibalik yung magagandang ugali nila, magandang likhain nila. Ikalawa, para magkaroon ng turismo, ang mahirap kung minsan yung tinatawag na intermodal transport.
nabinggit na natin yung ating mga kalsada at yung Pangil Bridge at yung mga baylan. Tapos dapat intermodal, dapat by boat din, kaya pumunta dito from Davao at sa iba't ibang puerto na mura lang, lalo na mga estudyante, kay glamping lang naman ang kanilang mga budget. So gadyapon, an aton by air. Because by air, very difficult siya, di ba? Dahil pupunta ka pa sa Samis o kaya Tatanggub. At ang problema, masyadong mahal ang ating ticket. So sana magka-package deal tayo, kasi yan ang natutunan namin sa Ilocos, ipakete na lang with CBO, ipackage na lang with Oriental, tapos may ruta sila for 2 nights, 3 days, o kung hindi, hanggang 2 weeks. Para makaikot sila, sulit na sulit package na yan. At last but not least, ipa-plug ko lang na ang atong mga bata, dinhi Oroquieta and Osamis and Tanggub, iniimbita ko na sumali sila sa aking Young Creatives Challenge. Contest man yan. At para sa filmmaking, singing, songwriting, playwriting, animation, game development, online content. Tanan, iba't ibang areas, 7 areas, bongga ang prize, 1 million kada usa. Pero, ang maganda, kung taga dito, kuhaan ng picture at ng sine, tapos online content niya, maghimo ng mga songs and poems and songwriting at pati script writing, sila na ang mag-advertise ng ating kulturang Subanon at ang urig na mga Okay, very well said. Thank you so much to our media friends. Okay. Yes. Yun din. Okay, maraming salamat po. Napakaganda nga po at tama yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos. I admire so much. Ang naiisip ko lang din na baka pwedeng adagdag dun sa mga nasabi niya is that sa pag-ikot ko kasi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayon, nakikita ko talaga, I feel very blessed to learn so much about our IP, to learn about our rich culture and our history, whether it is in Luzon and Visayas and Mindanao. And I believe in my heart na dapat lahat po ng kabataan, whether from elementary school pa lang, high school and college, ipakita natin sa kanila ulit yung kagandahan ng ating kultura. So whether it's through festivals, I admire festivals like this one, we are on our 3rd, to showcase the beautiful culture and history of Misamis Occidental. So we should replicate this in all of our other cities, municipalities, and regions. So marami tayong napaka-talented po ng mga Pilipino. At actually, pag nakikita mo yung ating mga sites, yung ating culture, yung ating history, we are truly world-class. We are as beautiful as all of the world-class tourism destinations. Dapat na ipapakita lang natin yan. So mahalaga na ipakita natin yan sa mga dayuhan. Pero dapat simulan natin yung mga kabataan kasi that's the way na maipapasa natin yung culture and heritage natin to the next generation. Para makita po ng mga anak natin, mga apo natin, kung gaano kaganda ang Pilipinas, kung gaano kagaling tayo, how very rich our culture and heritage is, so that they will be proud. And sila na po yung mag-carry on pag wala na tayo for our future generations, at sila din yung magpapakita sa kanilang mga pamilya, komunidad, at sa buong mundo kung gaano kaganda ang ating mga lugar dito, ang history natin, ang traditions natin, and ang culture natin. So yun lang. Very well said. Thank you. Very well said. Thank you so much to our media friends. Thank you sa tanan, closing statement. Nakalimtan ko, itong food tourism. Kaya meron ka mo, lato, binagol. Matagal ko lang hindi kinakain yan. Masyadong high class yan sa Manila, pero dito, tinanimanlahay ninyo, ka-Oroquieta. Kaswerte man ninyo. Thank you, dagang salamat. One TV special report.